Kung akala mo may malaking pagkakaiba ang Hamas at Awtoridad ng Palestina, maaaring magbago ang pananaw mo sa makikita mo ngayon. Ilang araw matapos ang nakamamatay na teroristang pag-atake noong nakaraang linggo, hayagang pinuri ng mataas na opisyal ng Awtoridad ng Palestina ang pumatay. At simula pa lang yan. May mga bagong video na nagpapakita ng totoong iniisip ng Fatah tungkol sa Hamas, ika-7 ng Oktubre, at layunin nilang wasakin ang Israel. Maligayang pagbabalik sa Judea Kitchen dito sa JNS TV. Simulan natin sa una. Ipinapakita ng video mula Yesha Council si Gobernador ng Ramallah na si Leila Ghanem na nagsasalita sa mga nagtapos ng Al-Quds University, kung saan pinuri niya ang teroristang may sala sa pag-atake noong nakaraang linggo. Pagpupugay sa lahat ng martir ng Talkable sa ina ni Sheikh Farouk na nagsilang ng bayani na ito. Hindi kami terorista at hindi mamamatay tao si Sheikh. Ipinagtanggol niya ang kanyang lupa, dangal at tahanan. Ang hinihiling ay manatili tayong matatag dito. Ang nagsasabing terorista tayo, siya ang totoong terorista. Natuklasan ng Palestinian Media Watch na isang mataas na opisyal ng Fatah ang naglinaw na ang hindi pagkakaunawaan nila sa Hamas ay hindi tungkol sa terorismo o sa ika-7 ng Oktubre. Tungkol ito sa kung sino ang mangungguna sa Palestinian National Movement. Pakinggan natin ang clip na ito. Ibig sabihin, lohika ang nagsasabing dapat magbago ang Hamas. Hindi namin sinasabi na baguhin nila ang kanilang paraan, paniniwala o isip. Kami, nang may buong pagmamahal at bukas na puso, ay sinasabi namin sa Hamas na ang tanging daan at tanging pagpipilian ay ang organisasyon para sa pagpapalaya ng Palestina. Kaya malinaw ang mensahe ng Fatah. Katanggap-tanggap ang layunin ng Hamas na wasakin ang Israel, ngunit tutol ito na ang Hamas ang mamuno. Kaya lahat ng ito ay sumasalungat sa paniniwala ng ilan na ang Hamas ay isang teroristang organisasyon at ang PA ay grupo ng mga moderado. Hindi yon ang kaso. Ang Hamas at Fatah ay dalawang muka ng iisang barya. Mas gusto ng Hamas ang pag-atake noong Oktubre 7 at mas gusto ng Fatah ang magsuot ng mga suit at unti-unting sirain ang Israel. Hindi gusto ng Fatah ang Hamas dahil magkaibang partido sila. Linawin ko lang, kapag sinabi kong partido politikal, hindi ako inosente para sabihin ito ay parang pagtatalo lang ng Republicans at Democrats. Ito ay dalawang partido na ang buong pag-iral ay nakabase sa kagustuhang sirain ang Israel. Ang tanging pagkakaiba ay estratehiya. Maaring magkaiba sila sa ibang issue, pero sa pagwasak sa Israel, pareho silang sang-ayon na ito ang pangunahing prioridad. Salamat sa Palestinian Media Watch at sa Konseho ni Yeshua sa muling pagbubunyag ng katotohanan ito. Sa pagpapatuloy, kumikilos na ang Israel. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng terorista, 2 Israeli ang namatay at 1 ang malubhang na sugatan. Inanunsyo ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu at kalihim ng Depensa Israel Katz ang mga agarang hakbang ngayong linggo para palakasin ang seguridad at tugunan ang infrastruktura ng terorismo sa likod ng mga pag-atake. Kabilang sa mga hakbang ang parusa sa mga terorista at sumusuporta sa kanila, pagdagdag ng militar sa Judea at Samaria, at mga hakbang para pigilan ang mga susunod pang pag-atake. Kabilang sa mga hakbang, gigibayan ang bahay ng teroristang may sala sa nakamamatay na pag-atake noong nakaraang linggo, malapit sa nayon ng Tel. Magpapatupad din ang puwersang Israeli ng mas mahigpit na aksyon sa mga nayon na sentro ng terorismo, kabilang ang pagkumpiska ng armas, pagbawi ng mga work permit at dagdag na seguridad laban sa mga sumusuporta sa terorismo. Palalakasin ng IDF ang mga unit sa Judea at Samaria bilang bahagi ng pinalawak na operasyon sa seguridad. Maglalagay ang awtoridad ng hiwalay na ruta para sa Israeli at paigtingin ang mga checkpoints sa pangunahing lugar para mapabuti ang seguridad at maiwasan ang iba pang mga pag-atake. Dagdag pa rito, inilahad ng pamahalaan ang mga hakbang para pabilisin ang legalisasyon at pagtatatag ng mga agricultural outpost bilang bahagi ng layuning palakasin ang presensya at seguridad ng Israel sa reyon. Ayon sa mga opisyal ng Israel, ang mga hakbang na ito ay para magpadala ng malinaw na mensahe. Mahigpit na tutugon ang Israel sa terorismo at patuloy silang kikilos para protektahan ang kanilang mamamayan. Sa tingin ko, tama lang ang mga hakbang na ito. Bakit hindi natin ginawa ang mga ito bago ang pag-atake noong nakaraang linggo?
Dapat ganito ang pulisiya sa lahat ng oras. Naiintindihan ko na may hangganan kung hanggang saan lang ang kaya mong gawin. Mahalagang malaman na napipipila ng IDF ang mahigit 70% ng teroristang pag-atake. Pero kailangan malaman ng ating mga halal na opisyal na dapat palagi tayong lubos na alerto. Iyan ang realidad natin bilang mga Hudyo na nakatira sa tabi ng populasyon kung saan hanggang 80% ang nagsabing sinusuportahan nila ang nangyari noong Oktubre 7. Sa pagpapatuloy, umulit na naman ang UNESCO. Bumoto ang ahensya ng UN na nagtatalaga ng World Heritage Sites para kilalanin ang isa pang lugar na may malalim na kasaysayan ng mga Hudyo sa ilalim ng pagtatalaga ng Palestinian Authority. Ipinagpapatuloy ang nakakabahalang pattern ng pagpupulitika sa arkeolohiya at kasaysayan. Ang UNESCO na siyang organisasyong pang-edukasyon, pang-agham at pangkultura ng United Nations, responsable sa pagtukoy at pagprotekta ng mga kultural at historical na lugar sa mundo. Malaki ang international na epekto ng mga desisyon nito na humuhubog kung paano na ilalarawan ng mga lugar na ito sa edukasyon, turismo, diplomasya at opinyon ng publiko. Ngayong linggo, bumoto ang UNESCO na idagdag ang Sebastia sa World Heritage List nito at sa listahan ng World Heritage in Danger. Hindi ito isang karaniwang arkeolohikal na lugar. Kinikilala ang Sebastia bilang kinaroroonan ng sinaunang lungsod ng Samaria, ang kabisera ng biblical na kaharian ng Israel halos 3,000 taon na ang nakalilipas. Nagsilbi itong luklukan ng monarkiyang Israelita sa ilalim ni Haring Omri at Ahab at nananatiling isa sa pinakamahalagang pook arkeolohikal na may kaugnayan sa sinaunang sibilisasyong Hudyo. Gayunpaman, inaprubahan ng UNESCO ang pagtatalaga sa ilalim ng nominasyon ng Awtoridad ng Palestina. Kinundena ito ng Israel bilang may politikal na motibo na sinasabing hindi nito kinikilala ang sentral na papel ng lugar sa kasaysayan ng mga Hudyo. Hindi ito nangyayari nang hiwalay sa mas malawak na konteksto. Sa paglipas ng mga taon, madalas naglabas ng desisyon ang UNESCO na ayon sa Israel ay nagpapababa ng ugnayan ng mga Hudyo sa mga sagradong lugar ng Judaismo, kasama ang Temple Mount sa Jerusalem at yungib ng mga patriarka sa Hebron. Ngayon, ang Sebastia ay bagong sentro ng tensyon. Walang tumututol na nag-iwan ng bakas dito ang mga Romano, mga Bizantino, mga Krusado at iba pa. Ngunit unang pumasok sa kasaysayan ang Sebastia bilang kabisera ng biblical na kaharian ng Israel. Dahil dito, naging isa ito sa pinakamahalagang lugar sa kasaysayan ng mga Hudyo. Mahalaga ang mga desisyon ng UNESCO dahil naapektuhan nito ang pananaw ng mundo tungkol sa ganitong mga lugar. Kapag hindi binibigyan ng nararapat na diin ang kasaysayan ng mga Hudyo, ayon sa paniniwala ng Israel, maraming Israeli ang turing dito bilang bahagi ng mas malaking pagsisikap na bawasan ang pagkilala sa makasaysayang ugnayan ng mga Hudyo sa lupaing Israel. Hindi lang arkeolohiya ang labanan sa Sebastia, kundi kung sino ang may karapatang magkwento ng kasaysayan ng lupang tinubuan ng mga Hudyo. Sa ibang balita, isang grupong kumakatawan 10,000 kasalukuyan at dating opisyal ng militar ng Israel ang tumutuligsa sa umano'y maling internasyonal na kwento tungkol sa Judea at Samaria. At direkta, nitong ipinapaabot ang mensahe kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ang Israel Defense and Security Forum o IDF na kilala rin bilang Betahonis Team ay nagpadala ng liham sa White House na nananawagan kay Pangulong Trump na tanggihan ang mga pahayag na ang tinatawag na karahasan ng mga settler ay isang malawakang pangyayari sa Judea at Samaria. Ang organisasyong nagsasabing kinakatawan nito ang 10,000 opisyal, kumander, sundalong panlaban at eksperto sa seguridad ng IDF. Iginit na binago ng ilang organisasyong may pansariling layuning pampulitika ang naratibo. Sa liham, direktang binatikos ng IDF, ang isa pang grupo ng dating opisyal ng seguridad ng Israel na tinatawag na Commanders for Israel Security. Inaakusahan sila ng pagtataguyod ng tinatawag nilang bigong pulisya ng mga konsesyon at pag-atras. Ayon sa liham, maraming miyembro ng organisasyon ang sumuporta sa pag-atras ng Israel mula Gaza noong 2005 at sa kasunduan sa nuclear ng Iran. Mga pulisiyang ayon sa IDF ay sa huli ay nagpahina sa seguridad ng Israel. Kasabay nito, nilinaw ng organisasyon na kinokondena nila ang anumang karahasan at nananawagan na usigin ang sinumang lumalabag sa batas, sino man sila. Pero iginiit ng organisasyon na maraming ulat na tinatawag na karahasan ng mga settler ay pinalalaki o nakaliligaw. Ayon sa liham, madalas ikinoklasipika ng datos mula UN bilang karahasan ang mga hindi mararahas na insidente, gaya ng mga karaniwang security check at pagbisita ng mga Hudyo sa Temple Mount. Pati na ang hiking ay tinuturing na karahasan.
Ayon sa liham, base sa datos ng pulisya ng Israel, mahigit kalahati ng mga reklamo sa mga lugar ng tensyon ay napatunayang hindi totoo. Bilang isang halimbawa, itinuro ng IDF ang isang insidente noong Pebrero 2026 kung saan ang pagsunog ng kulungan ng Tupa ay unang isinisi sa mga residenteng Hudyo. Ayon sa liham, napag-alaman sa investigasyon ng pulisya na ang sunog ay talagang dulot ng illegal na koneksyon ng kuryente na inilagay ng may-ari na Palestino. Sabi ng IDSF, ang ganitong insidente ay sumisira sa reputasyon ng Israel at nililihis ang atensyon mula sa tunay na banta kahit di pa alam ang totoong nangyari. Terorismo ng mga Arabo at pagsisikap ng Iran, palawakin ang impluensya sa Judea at Samaria. Nagtapos ang liham sa direktang panawagan kay Pangulong Trump. Hinihikayat siyang ipagpatuloy ang suporta sa Israel at tanggihan ang maling kwento na nagpapahina sa lehitimasyon ng mga komunidad ng Hudyo sa rehiyon. Ngayon, napag-usapan na natin ito ng maraming beses noon. Ang pagbisita ng mga Hudyo sa Temple Mount o pag-hiking ng mga Hudyo sa Judea ay binabansagang karahasan ng mga settler. Kasabay nito, may mga peking balita mula sa ilang Israeli media na sinasabing mga Hudyo ang nagsimula ng sunog na pumatay sa mga tupa, kahit na electrical fire talaga ang sanhi. Gamitin mo lang ang Google at makikita mong marami ring balita tungkol sa karahasan ng mga settler. Tulad ng maraming balita tungkol sa digmaan laban sa Iran. Obsession lang ito kung saan mabusising sinusuri ang mga Hudyo rito. Tungkol ito sa pagsubok pilitin ang paglikha ng estado ng PA at ito ang pinakamabisang paraan para gawin iyon. May negatibong PR campaign na nagsasabing dapat kunin mula sa Israel ang mga lugar na ito dahil marahas daw ang mga Hudyo at di sila karapat-dapat doon. Kaya may peking kwento sa media at pinapatawan ng parusa ang mga Hudyo. Dapat nating makita ang mas malaking larawan. Ito ay tungkol sa etnikong paglilinis sa lugar na ito upang paalisin ang populasyong Hudyo rito at pagbuo ng estado ng PA. At syempre, ang estadong yon ay magiging banta sa pag-iral ng estado ng Israel. Isipin mo kung ang banta ng Oktubre 7 ay nakaamba sa 75% ng populasyon ng Israel sa gitna ng bansa. Iyan ang realidad kapag naitatag ang estado ng PA. Kumpiyansa akong naiintindihan ito ng mga Israeli, pero wag mong sabihing hindi ka binalaan kung patuloy mo pa ring sinusuportahan ang ganitong pag-iisip. Napigilan ang posibleng teroristang pag-atake sa Judea bago ito mangyari. 16 anyos na Arabong binatilyo ang kinasuhan ng hukuman militar ng IDF matapos umanong magplano ng pananaksak sa isang sundalong Israeli. Ang binatilyo mula sa Palestinong nayon ng Nahalin, malapit sa Bethlehem, ay inaresto nitong buwan matapos umanong tangkaing pumasok sa komunidad ng mga Hudyo sa Neve Daniel, Gush Etzion. Sabi ng mga autoridad ng Israel, inaresto ang binatilyo matapos maghinala ang mga lokal na tauhan ng seguridad at mga sundalo ng IDF. Sa pagtatanong, ayon sa investigador, inamin niya na pumasok siya sa lugar na may balak manaksak. Sabi ng otoridad, umaasa ang binatilyo na matatapos ang pag-atake sa sarili niyang pagkamatay at maging martir. Sabi ng pulisya, dinala ng suspect ang mga investigador sa rutang dinaanan at ipinakita kung saan itinago ang armas. May kutsilyong nakuha sa lugar. Ayon sa pulisya ng Israel, nagsampana ng kaso ang IDF Military Prosecutor's Office laban sa binatilyo kaugnay ng mga paglabag na may kinalaman sa umano'y planadong pag-atake. Ipinapakita ng kasong ito ang patuloy na hamon sa seguridad ng mga komunidad ng Israel kung saan regular nagtatrabaho ang mga puwersa ng seguridad upang pigilan ang mga pag-atake. Bagamat 16 na taong gulang lamang ang suspect, sinabi ng mga opisyal ng Israel na ang kasong ito ay isa pang halimbawa kung paano minsan ay nasasangkot ang mga kabataang Arabo sa mga aktibidad ng terorismo. Kabilang na ang mga tangkang pag-atake laban sa mga sibilyan at sundalong Israeli. Hindi natuloy ang pag-atake dahil natukoy ng mga tauhan ng seguridad ang banta at kumilos sila bago may masaktan. Para sa mga komunidad ng Israel sa Judea at Samaria, ipinapakita ng kasong ito ang araw-araw nilang realidad sa seguridad. Ang kaibahan ng tangkang at matagumpay na pag-atake ay kadalasang nasa pagiging mapagmatsyag, intelihensya at mabilis na pagkilos ng mga puwersa ng seguridad. At maaari rin nating ipagpalagay na sinabi ng UN na ito ay, hulaan mo, isang kaso ng karahasan ng mga settler.
Tama iyon. Ang pag-aresto sa isang tao dahil sa pagsasagawa ng pag-atake ay malinaw na katumbas ng karahasan ng mga Hudyo. Dahil siya ay 16 na anyos at gustong maging terorista, tiyak maririnig mo sa mga susunod na araw kung paano tinatarget ng Israel ang mga batang Arabo dahil wala pa siyang 18. Otomatiko siyang napapasama sa kategorya ng mga bata na tinutugis ng IDF. At ganyan gumagana ang laro ng propaganda. Kaya sa susunod na makabasa ka ng artikulo na nagsasabing inagaw ng Israel ang isang bata mula sa magulang, siguraduhin alam mo ang totoong edad niya at kung ano talaga ang sinusubukan niyang gawin. Ngayon, pag-usapan natin ang magandang balita ngayong linggo. Isusulong ng Supreme Planning Council ng Israel ang plano para sa 763 bagong unit ng pabahay sa komunidad ng Aile. Matatagpuan iyon sa rehiyon ng Binyamin sa timog na distrito ng Samaria. Si kalihim ng pananalapi, Bezalel Smotrich, na siya rin na mamahala sa mga usaping sibilyan sa Judea at Samaria sa kagawaran ng tanggulan. Sinabi na halos triple ang paglaki ng komunidad dahil sa pagpapalawak. Ayon kay Smotrich, maraming kapitbahayan kasama sa plano ay itinayo bilang alaala sa mga lokal na nasawi sa pagtatanggol sa Israel, tulad din na Roy Klein, Eliyahu Peretz at Amishar Ami Shaban David, na inilarawan ni Smotrich bilang kanyang mahal na pinsan. Inaasahan ding isusulong ng Planning Council ang karagdagang 90 unit ng pabahay sa komunidad ng Har Adar sa hilagang kanluran lamang ng Jerusalem. Tinawag ni Smotrich itong mahalagang hakbang para sa mga residenteng ilang taon nang naghihintay ng bagong konstruksyon. Ginamit ng ministro ang anunsyo para batikusin ang oposisyon na sinabing ang pamahalaang Eisenkot Yair Golan ay magwawasak at magbubuwag. Ipagpapatuloy ng kanyang pamahalaan ang pagtatayo sa Judea at Samaria. Ang mga bagong pag-apruba ay bahagi ng pinakamalaking pagpapalawak ng mga komunidad ng mga Hudyo sa rehiyon nitong mga nakaraang taon. Simula ng maupo, inaprubahan ng pamahalaan ni punong ministro Netanyahu ang 10,000 unit ng pabahay at pinayagan ang 12 ng bagong komunidad sa rehiyon. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng gabinete ng Israel ang 1.3 bilyong shekel, $426 milyong na plano para itatag at palakasin ang 12 ng karagdagang komunidad. Ang pondo ay para sa mabilisang konstruksyon ng hanggang 15 prefabricated na bahay at 2 pampublikong gusali sa bawat lugar. Ipinatutupad ang desisyon ng gabinete na palawakin ang mga komunidad sa Samaria, Binyamin, Lambak ng Jordan, Gush Etzion at rehiyon ng Dead Sea na inaprubahan mas maaga ngayong taon. Kasabay nito, ang pagbabalik sa hilagang Samaria ay lalo ring lumalakas. Isa pang makasaysayang tagumpay habang inilalagay ang mga tirahan sa bagong komunidad ng Emek Dotan. Matatagpuan ang komunidad sa lambak ng Dotan at bahagi ng plano para sa pagbabalik sa hilagang Samaria sa pangunguna ni Yossi Dagan ng Samaria Regional Council at Amana Movement. Ang plano ay naglalayong magtatag ng 19 na bagong komunidad kapalit ng 4 na komunidad na inilikas mula sa hilagang Samaria noong 2005. Itinatatag ang mga komunidad ayon sa desisyon ng gabinete sa pangunguna ni na Defense Minister Israel Katz at Finance Minister Smotrich. Emotional na sinabi ni Dagan, sa lugar kung saan binuwag ang 4 na komunidad, nagtatayo tayo ng 19 na komunidad. Sa halip na ang disengagement plan, isinasagawa natin ang connection plan kasama ang buong Israel. Ang pagsusulong ng tahanang Hudyo sa ating biblikal na lupang ninuno ay positibong pag-unlad. Gaya ng lagi kong sinasabi, ito dapat ang pulisiya sa mga panahong tahimik at maging sa mga alon ng terorismo. Walang maling panahon para magtayo kahit ano pa ang sabihin ng mga ekstremistang kaliwa. At sa parehong pagkakataon, sinasabi ko na hindi ito digmaan ng teritoryo. Isa itong digmaan ng ideolohiya. Para sa akin, ang pagbabanta na magtayo ay hindi magiging panakot dahil hindi naman sila interesado sa lupa, kundi sa baluktot na paniniwala ng mga jihadista. Kung mahal nila ang lupang ito, hindi sana linggo-linggo ang mga pag-ataking panununog. Sa madaling salita, dapat lagi tayong nagtatayo sa lahat ng bahagi ng Israel. Yun lang. Iyan lang ang oras natin para sa Judaication ngayong linggo. Salamat sa producer natin, Barbara Kamenov, Ingeniero, Aaron Wangelanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, at Station Manager Yuri Sveretsky na nasa likod ng board ngayong linggo. Video Editor Olga Sanatov, at ang bago nating intern, Chaya. Salamat sa pagsama sa Judaication. Bisitahin ang JNS TV para sa kamanghamanghang milalaman. Mag-subscribe at bigyan kami ng super thanks. Bumisita sa jns.org para sa mga balita mula Israel, Gitnang Silangan at mundo ng mga Hudyo.
Kita-kits ulit sa susunod na linggo sa Judeacation, eksklusibo sa JNS TV.